Okay yung cam. Ulit tayo. So we have already defined yung security. And hindi ko na uulitin kasi I am very well na aware na kayo dyan. Anyway, kinumpare lang namin what is the difference between security and safety. Na when we say safety, it talks about the protection sa mga naturally occurring na hazards such as yung disasters, typhoons, okay, calamities and whatsoever. Kasi sa Philippines, di ba, A to Z meron tayo niyan. Nasa Pacific Ring of Fire tayo, lindol, pagputok ng bulkan. Kompleto tayo yan, A to Z. Siguro naman mga sa mga manunood, no, pag kung naaral nyo na rin yung ano natin, yung book 1 natin sa aggravating circumstances, article 13 ba? 14? 14, I believe. Mitigating sa 13. 14, isa doon yung ano, na during the calamities, di ba? Nag-commit ka ng crime, ma-aggravate. Ngayon, na-mention doon ni Sir Chan na from A to Z, kompleto tayo. Walang walang kulang sa Pilipinas pagdating sa kalamidad. Pag security naman, ito yung protection na binibigay natin para saan? Sa mga hostile na tao o sa mga criminal natin. Yun yung difference ng dalawa. Pinag-uusapan na namin yung industrial security. When we say industrial kasi, the main concern is what? Yung profit money or to earn. And that is the very reason din ba tayo nagkakaroon ng security sa industrial installations natin. To maximize, sabi ni Sir Corpus sa video, na I don't know if napanood nyo na, pag pinapanood nyo to or papanoorin nyo pa lang, ang sabi dun sa video na the very reason kung bakit tayo nagkakaroon ng industrial security is to provide yung favorable condition, yung ideal condition para ma-maximize natin yung earnings. Kasi ang pinakang purpose naman talaga and goal of industrial installations or business installation is what? To earn, to profit. Kaya even with the slightest evil intent, kailangan ma-detect natin yung mga pilferage na tinatawag natin. So as we go on sa ating discussion, makikita niyo yun, meron tayong casual and systematic pilferer. Yung pilferer, yung mga nangungupit. Kaya doon kami natapos. Ano naman daw industrial security? It is a type of installation mainly focusing on what? Industrial plants. Siyempre, as the name suggests, industrial security and business enterprises where the personnel, processes, properties, and operations are safeguarded. Ito yung included sa industrial natin. Yung mga tao, mga process, okay, properties, and the operations. All of those are safeguarded. Even the information, kasi later on makita mo, there are three major aspects of security. The physical, personal, and information. There are different fields of industrial security. First one, yan, bank security. So as the name suggests, alam na natin kung ano sinisecure. Yan, it is a specialized type of physical security protecting what? Assets. Ano yung assets ba na nakikita natin dito? Usually naman money, jewelries, on whatsoever na valuable. Alam natin yan pag sinabing bank. Maliban lang kung sperm bank yan, syempre. Pero pag sinabi nating bank dito, it talks about the money pa rin naman. Protection. Ano ba mga ingatan natin doon? Pera sa loob, during transaction, and in transit. Yan, nasa storage, nasa loob. So lahat yan kailangan nating maiwasan. Ito, pinakang mainit na mainit to. Mga bangko, ito madalas ang hino-hold up. Malaking pera kasi talaga yung makikita dito, kukuhain. Okay? Next. Anyway, the very reason din bakit aalamin natin yung fields of industrial security, hindi pwedeng security lang. So, every installation is different. Tandaan nyo, every installation is different. Kahit parehong bangko yan. Okay? Iba ng security measure dapat ang ibinibigay natin. Next. Yes, sir. Sa kanan. Hotel security. It aims to protect what? Of course, anything na makikita mo sa hotel. Usually, employees. Hindi naman mawala employees. Ano pa yung guests? Okay, yung mga nag-check-in. Di ba? Yung mga motor nang nag-check-in. Employees and properties. Yung mga belonging dun sa loob. Kasi once na may mawala dyan, pananagutan ninyo. Kaya nga sila umano sa inyo nag-avail ng ng service ninyo di ba? Next, VIP security. Ito mahirap to. Protection of high-level officers and important personnel. Kasi unlike dun kanina na-mention na dalawa, bank and hotel security, fixed lang yung place na babantayan mo. Dito hindi. Gumagalaw kayo. VIP security. Okay, kailangan maging familiar kayo sa dadaanan, anong kinakain. Ito mahirap to.
Kasi yung kanina, again, dalawa, andun na yun eh, fixed na yun eh. Alam mo na yun, nasa paligid, saan possible pumasok. Dito, hindi. May mga madadaanan kayo, hindi kayo pamilyar na lugar. Baka doon pa ma-ambush. O, next. O, what is mall security naman? Op, maling mall. Wrong mall. Sa mga mall security. Di ano yun, kinakapkapan lang. Baka may tinago eh. Ha? Ano lang yun? Ba't binatuta ni guard? Mall security, ano namang concern nito? It is concerned with the protection of the stores, warehouses, storage, and hindi lang dun sa loob ng mall mismo, even sa immediate premises. Ano-ano ba tong immediate premises? Usually parking lot. Yun. Kailangan part pa rin yun ng ano natin, mall security. And properties as well as the supermarket personnel, yung mga tao, nagtatrabaho para sa mall, and then yung customer, ayun yung mga mahalaga talaga. Next naman tayo, airport security. Ito medyo may specialization. May na-mention dito, ayan, terrorism, hijacking. Anyway, pag sinabi naman natin airport security, the techniques, method, and use in protecting what? Airports, seaport, or by extension, kasama na rin yung mga lumilipad or naglalayag sa katubigan natin. Yung mga eroplano, tsaka mga vessel natin. Part na yan ng security. Pag sa tubig, pirata. Pag sa langit naman, hijacker. Anyway, tandaan nyo sa hijacking ha, kung kailan natin masasabing in-flight na. Well, naisip ko lang, baka makalimutan nyo. Paano natin masasabing in-flight na yung isang tawag dito, isang eroplano. Pag lahat ng windows, mga doors, sarado na, yan, in-flight na yon. Okay, para pag hindi pa, hijacking ba kaso? Anong magiging kaso? Coercion, grave coercion, depende kung anong ginawa. Campus security, sino namang binabantayan natin dito? Protection of students, faculty members, and school properties. So basically, kaya lang naman siya in-enumerate kasi iba-iba yung tao na nakikita doon, iba-iba yung level ng security na dapat nating ibigay, iba-iba yung nature ng service ng industry na binibigay. Okay? Ito, history. I do not need to, to discuss it. Okay? Madali na to eh. Matter of reading. Tsaka in fact, wala naman na masyadong questions when it comes sa history. Maliban lang sa CA, may mga history. Tsaka sa FS, I believe, may mga 1 or 2 na lumabas, tinatanong anong contribution, sino nakaano, ganon. Huwag na natin to. Papatagal lang. Masyadong sayang ang oras natin. Yung mga batas na lang, be familiar. Let us now talk about the PNP SOSYA, the functions. Ano bang ginagawa? Ito na lang para mabilis. Huwag kayong malito sa PNP SOSYA at PADPAW. Kasi si PADPAW is parang organization lang. Hindi siya yung nagsusupervise. Samahan lang si PADPAW. Okay, anong goal niya? Ilaban yung mga karapatan or pwedeng development. Sila yung nagpo-propose ng anything in relation to security. Pag sinabi nating PNP SOSYA, kasi may malilito kayo, may kita nyo patch-patch yan eh. Di ba, may PADPAW, samahan lang yon. Parang hindi, yung PRB kasi, nag-ano rin eh. Pick-up, kunwari, pick-up. Pick-up tsaka PRB or PRC natin. Yung PRC nagsusupervise, nagbabantay. Si pick-up, samahan, di ba? Kaya may registration din. Parang ganoon lang din dito. Si PADPAW yung pinakasamahan. While on the other hand naman, si SOSYA, PNP SOSYA siya yung nag-i-implement ng mga batas, nagpapatraining, okay, nagre-regulate. Ayun lang, bilisan na natin dito. Functions. Kasi yung functions, matter of reading. Si SOSYA rin daw yung nag-administer ng alin? Nagsusupervise the organization, operation, training. Ito rin yung reason kung ba't hindi nyo dapat maliitin yung ating mga ka-5-9. 5-9 yung di ba? Bakit? Nag-undergo rin sila ng training. 6 months din bago sila makapag-secure ng LESP na tinatawag. License to Exercise Security Profession. Baka sabihin nyo kasi guard lang. Huwag kayong magsasabi ng guard lang. The word lang and guard should never be in the same sentence. Marangal na trabaho ang guard. Okay? Ako, pinagtapos ako, guard ang tatay ko. Okay? Next, business and activities of all stakeholders of private security industry in the country and whatsoever. Next function, disseminate policies, provide administrative services. Kumbaga sila rin nag-regulate ng pinakang natin, mga security agencies. Sila yung bantay. Sumusunod ba sa mga policies, sa mga batas, sa mga rules? Okay? Next.
Yan, mag-conduct ng inspection. Tamang pagsusuot. Investigate ng complaints. O baka may mga guards kasi na sila pa mismo yung nagnanakaw dun sa nag-avail na kanila ng security service. O makikita nyo rin dito yung yung CSG, Civil Security Group. O wala naman siyang not literally walang kinalaman. It is one of the National Operating Support Unit ng PNP, Civil Security Group. Doon yung makikita yung LTAP, License to Own and Possess Firearms. Yan, pati yung registration nitong mga to. Yan, to supervise, maintain, and update records. Kung mapapansin nyo, mga admin works, trabahong aircon lang din to. Ayan, Republic Act 5. Ito yung mga pertinent laws. Since hindi natin nadaanan yung history, isa-isahin ko na lang. Yung 5487, it said the standards and minimum requirements for the operation of security agencies. Tandaan nyo, baka itanong yung title. Presidential PDE number 11, widening the coverage of 5487. So dati kasi, mga security and business installation lang. Ngayon, kasama na to, logging concessions, agricultural, mining, and pasture lands. Okay? O nagkaroon tayo ng PD number 11. Anong ginagawa naman? Gumawa na sila ng what? Ng sariling security guard for the national and local government. Anong binabantayan? Yung ating mga properties, government, building. Okay? Ayan, ito na yung bago natin. 11917. Private Security Services Industry Act. Ito yung short title. Lagi nyo palang tandaan, kapag nagtitingin kayo ng batas, dalawa yan. May long title, tsaka may short title. Tandaan nyo, meron nyo na long title and short title. For example, sa DILG Act, mahaba rin yun. Pero ano yun? DILG Act ay yung short title niya. Meron siyang long title. This Act establishes ganyan-ganyan. Okay? For example nga, yung 11313. Gusto nyo bang makuha yung 11313? Gusto? Sinong gusto ng 11313? Baka matay po kayo Pag nagdasal kayo, baka mali kayo ng ma-type na ma-claim. Mahirap na. 11131 tayo Ayan. Ito. An act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online workplaces, and education. Ayun yung pinakang long title niya. Ito naman yung short title. Safe Spaces Act. Anti-bastos law. May mga ganyan yung batas natin. DILG, ano naman? DILG Act. DILG Act ang 6975 Tatandaan ko yan, binigyan ako ng 200 ata yun, ma'am, 1. Sa DILG Act, ma'am, magkano binigay mo noon? Recitation, ma'am? 200, ma'am. Ito. Kaya, tandaan nyo ganito. For example, ayan, 6975, long title niya, an act establishing the Philippine National Police under a reorganized Department of Interior and Local Government. Or yung short title, ayan, Department of Interior and Local Government Act. DILG Act. Ayun, tandaan nyo Baka kasi ito lang tandaan nyo yan. Ito, short title lang yan Meron pa yung isang mas mahabang title. Yan. Let us now talk about the types of security measures for an effective defense against crime. Ito, makinig dito. Lumalabas to. Madalas to. Sulat ko ito mga tol. Sa pool. Ano to Okay? First one is yung active measure. When we say active, ito yung mga physical barriers, security lighting, vaults or locks. Meaning, directly, physically, andun yung isang bagay na to or active measure na to to stop you, ma-impede yung penetration ninyo or yung intrusion. Okay? Nakukuha? Kaya siya tinawag na active kasi directly, actively, it will stop you. Ayan, yung physical barriers. Hindi ka kaagad makakapasok. May mga fences, walls, building exteriors. Ayan, i-stop niya talaga kaya tinawag na active. Parang skill sa ML, di ba? Active talaga, makikita mo yung skill. Magagamit. Ano naman yung passive? Ito naman passive, indirectly. It will create psychological deterrent. Although hindi ka talaga niya directly i-stop, psychologically naman, titirahin ka niya to stop you from committing the crime. Okay? Anong reason? Ito, fear. Yung pinaka-reason. Fear of being caught, charged in court, or get dismissed. Ano naman nakapaloob dito kay security barrier? Security barrier. Passive measure. Security education. For example, security education, does security education will guarantee na hindi na kayo magko-commit ng crime? Answer me.
Pag nagkaroon ba tayo ng security education, sure kayo na hindi na magko-commit ng crime yung tao sa paligid mo? No. Kaya siya tinatawag na passive, indirectly. Pero kapag ganyan, ikaw yung nabigyan ng security education, yes, let us talk about security education. For example, ikaw na lecture ka about security education, madedeter ka, ay, ito pala yung mga type of security, possible pala madetect ako. Ay, ito pala yung mangyayari sa akin pag nagnakaw ako. Ayan, madedeter ka ngayon. Nakukuha, nagigets? Anong pinagkaiba ng dalawa? Pag sinabing active, ito yung mga actively, directly, nandoon. Usually yan, physical. Mga physical barriers. Lighting, okay? Fences, vaults, locks, safes. Okay, nakukuha? Pag sinabi naman passive, indirectly. Anong variable natin? Anong reason ba't hindi nagko-commit ng crime? Fear of being caught. Charged in court. Or ano pa? Dismiss. Dismiss if ever na ikaw yung nagtatrabaho, ginagawa mo inside job. Ano nung nakapaloob dito? Security education, security programs, investigation seminars, and personal security check. Okay? Although hindi ka talaga niya mapipigilan directly, but still, nagkakaroon ng psychological deterrent. This is more of psychological aspect. Okay? Next. And there are 3 major areas of security. Yung sinabi ko sa inyo kanina, physical security, personal security, document and information security. And itong physical security, napakalawak nito. Okay? And itong personal security later on, makikita nyo. Baka yung iniisip nyong personal security is hindi talaga personal security. Iba yung pagkakaintindi ninyo kung ano yung personal security. Next, document and information security. Bakit pati papers kailangan nating i-stop? Bakit pati information kailangan nating i-monitor? Depende sa information. Kung information, magkano lang yung binili sa'yo, okay lang. Pero may mga information na vital sa function ng inyong business, such as yung ingredients ng binibili ninyo. Let's say sa security naman, sa military natin kunwari, yung document na naglalaman ng bases, ng coordinates ng ating military bases, yan, mga kailangan, natin yan, lagyan natin ng level of security, restrictions. Kasi yung mga yan, pag na-compromise, na-expose, napunta sa maling kami ng tao, usually yung mga nag-espionage or sabotage, possible, gamitin para para patumbahin, para sirain yung business ninyo. And ayun yung ayaw nating mangyari. 'Di ba? Again, ano ang purpose ng industrial security? To earn money, profit. Ibigay natin yung favorable condition sa mga business para mas malaki yung kita. Ito, pag nalaman mo to yan. For example, secret formula ng Krabby Patty. Bakit grabe yung Bakit grabe yung defense ang ginagawa ni Mr. Crab? Kung tutuusin, it is just a piece of paper. Piraso ng papel lang. Hindi naman kasi yung mismong papel yung iniingatan natin. But what's inside the paper? Yung document, yung nilalaman. Kasi pag nalaman ni Plankton, yung tayo ng example kasi ng Plankton. Pag nalaman ni Plankton yung special recipe, gagayahin niya. Pag ginaya niya yun, kasing lasa, ano mangyari? Mababawasan ng kita si Krabby Patty. Lalo na kung ibebenta niya ng mas mura. Nagigets? Kunyari sa Coke na lang para mas makatotohanan yung Coke. Puta, pag na-expose yung ingredients niyan, pag may gumaya ng ingredients niyan, sure ako, hindi na kayo, ang laki ng ibabawas ng kita ni Coke. That is why nga rin yun, ganun kahalaga yung ingredient niyan. May dalawang nakakaalam ng ingredient, hindi sila pwede magsabay, sumakay sa isang eroplano. Alam niyo ba yon, yung kwentong yon? Kasi pag bumagsak yun, dalawa sila namatay, wala na, tapos na ang Coke. Bala niyo, shabu pala, shabu pala yung dyan, no? Hindi, yung Coke dati, may yan eh. Hindi naman directly cocaine, grabe. Coke ang tawag sa cocaine. Ngayon yung amphetamine ata. Iba yung methamphetamine sa amphetamine eh. Sa CDI, makikita niyo amphetamine, ginagamit yun sa mga depressed para sila, mabuhay. Di ko alam, cocaine ba ang nilagay? Putang ina, lakas ng tama nun, boss. Pag inom nyo ng Coke, nagpapala kayo hanggang madaling araw. Parang building na yung lalim ng Poso Negro. Next. Pwede yun, pag pag magpapamerienda kayo, lagyan yung Coke na may cocaine. Tangina isang araw, tapos yung bahay nyo, Pero tabingi, nakaganon. Umiikot yung nakangiwi eh. Tabingi rin yung hawak ng kapalitada. Physical security. So, the aspect of security that pertains to any material, facility, building equipment, or electronic gadgets which are placed between. Ito yung mga type ng direct.
Okay, ina. Yan, directly, direct or active measure na lang. Sorry. Mas okay yung active. Para di kayo malito. Active measure. Ay. Sorry. Ay, pwede na yan. Active measure. Bakit? Kasi physically, directly, ito yung ilalagay sa inyo between the things that you need to protect and the possible intruders. Ayan, no? The aspect of security pertains to any material, facility, building equipment which are placed between the potential intruders and yung mga bagay na kailangan natin protektahan. Kaya physical. Kasi physically, present talaga. Ano example nito? Mga barriers nga natin, vaults. Later on, pag-aralan natin. Okay, kagaya ng sabi ko, it is the broadest branch of security. Ito yung pinakamalawak. That is why kapag sinabi natin what is security, baka ito lang maisip natin. Security guard, gamit tayo ng vault. Security yung pinag-uusapan eh. Gamit tayo ng grills, ng pinto, ng lock. Yun lang alam natin kasi it is the widest known type of security, yung physical security. And the very reason kung bakit ito yung pinakakilala, kasi ito yung pinaka-broadest, pinakamalawak na type ng security, yung physical security. Okay? So it is concerned with the physical measures adopted to prevent, tandaan nyo to, unauthorized access. Na itanong to, unauthorized access. Ito yung pinakang goal ng ating physical security, to prevent unauthorized. Ano ba pag sinabing unauthorized? Walang pahintulot. Hindi naman siya pwede dapat nandun, pero pumapasok. Labanan nyo, alam kong nakakantok, inaantok na kayo. Kasi, familiar na kayo dito. I'm sure, familiar na kayo dito. Ano lang natin, may technique kami tinatawag, learn to empty your cup. Kahit alam mo na isang bagay, empty your cup pa rin. Aralin mo pa rin kahit nauumay ka na. Good sign niya, nauumay na kayo. Masama, nauumay na kayo kung kasi di nyo maintindihan. Yun ang delikado, ibang umay yun. Pero kung nauumay kayo kasi gets na, goods. Pero please, pilitin nyo pa rin makinig. Napakalaking bagay nito. Okay? Again, pag sinabi natin physical security, anong pinakang concern principle niya? Ito, to prevent. Okay, prevent unauthorized access. Saan? Sa equipments, facilities, materials, and documents. And to safeguard them from against espionage. Ano yung espionage? Sa spiya, yes, sa mga spy natin. Sabotage, damage, and theft. Pabilisan natin. Physical security naman, it is a protective device against hazard. Take note of these three words. Iaano natin yan, de-define natin yan. Four pala, sorry. Hazard, threat, vulnerability, and risks. Take note of the spelling ng threat, please lang. Baka mapahiya tayo sa Facebook, threat. May nag-chat no? Kain tayo sa labas, threat kita. Putang, binantaan kita, no? Threat yun, Pag may H, threat, banta. Okay? Ito yung mga passive, later on. Which being unsecure condition that should be addressed in physical security planning. Again, pag physical security, it is the physical. Okay? Physically talaga mailalagay ka between the potential intruder and sa mga bagay na kailangan protektahan. Masyado bang mabilis o nakakasunod naman? I believe nakakasunod naman. Or pag sinabi nating physical security, it is a protective device such as yung mga CCTV, mga fences, electrical fences, or any other na magbibigay ng alarm. Yan, pwede natin gawing physical, ilagay under physical security, mga alarms. O, tandaan nyo to. Lumabas tong mga to. Yan. Objectives, to protect the organization's asset. Ayun yung goal kung bakit hindi natin pwedeng pabayaan na walang security ang ating industrial. Itong asset. Ano ba pag sinabi nating asset? Yung mga ideal na bagay para sa isang organization. Ang kabaligtaran is liability. O to make access so difficult that an intruder will not dare attempt penetration. Ang objective daw, kailangan maging sobrang hirap yung ating security to the point na hindi na magta-try si intruder. Makita niya pa lang, tanginang yan. Taas ng bakod, daming aso, daming guard. O yan, mga ganun. Kailangan dumating sa point na ganun na hindi na sila magta-try. Kaya lang, tandaan nyo, meron tayong ganito. Yan, there are no impenetrable barriers.
Okay? Kahit gaano kaganda yung barrier ninyo, hindi pwedeng hindi yan mapasok dahil din dito. They will always seek access. Okay? Lagi yan maghahanap ng paraan para makapasok. Kaya kahit gaano kaganda yan, kahit dumating sa point na ganito, so difficult yung pagpasok, magtatry pa rin yung pumasok para lang mapatumba kayo. Kaya meron tayong barrier in depth. It means barrier over barrier. Yan. Barrier in depth means barrier over barrier. May barrier ka na ng una, meron ka pang barrier sa susunod. Meron nga tayong ilang line ng defense. 3, 1, 2, 3. O, later on, aralin natin. Huwag na muna nating surreptitious entry is the greatest hazard to security. What do we mean by surreptitious? O, ito pa, isa sa tekniko to. Alam ko, hindi medyo familiar sa word na to. O, pero by tayo meron tayong tinatawag na comprehension. Kung magaling kayo sa grammar, alam nyo na agad kung anong ibig sabihin nito. O, itong word na surreptitious, negative, positive. Based on how it was used. Negative. Ito daw yung greatest hazard Sure naman ako, alam niyo yung hazard. O, ibig sabihin ng surreptitious, tingin nyo, anong yan? Surreptitious entry. Dalawang uri lang naman yung pasok meron tayo yung bunyag at yung patago. O, alin sa tingin nyo doon yung hazard? Yung patago, syempre. Kasi in the first place, bakit ka papasok ng patago kung wala kang masamang binabalak? Diba? Isipin mo, papasok ka ng patago sa mall, sa bintana. Oy, ang gagawin mo dyan? Bibili akong candy. Patago? Bibili ka lang candy? Siyempre, hindi pwede. May binabalak ng masama. Okay? Ay yung isa sa technique na gusto kong ma-adapt ninyo. Based on the use or kung paano ginamit yung isang word sa isang sentence, kailangan you should be able to identify na agad. Kasi ganyan, maiintindihan nyo ako kapag nasagutan nyo na yung FS, Forensic Science. Si Ma'am Palmones natin, grabe gumamit ng highfalutin words. Kahit hindi na bagay sa grammar, ipapasok niya. Okay? So kailangan medyo madami kayong baon na Bukod sa foundation, napakalaking advantage ng grammar, ng comprehension, vocabulary. Okay? Minsan nga, may ganito, an, tas blank, tas A, B, C, D. Ang choices lang, anong dapat susunod dito sa an? Anong first letter? Vowel, consonant, pag-an? Vowel, A, E, I, O, U. O kapag sa choices, dalawa lang yung may vowel sa umpisa, 50% na ulit yung nyo. O in our case, merong nangyari. An yung, sa ganyan nagtatapos, an. Pero sa choices, isa lang yung nagsisimula sa vowel. O pwede na yun, banat na. Pero be careful baka ganun gawin nyo. Baka hanapin nyo lang hanapin. Kasi may nakita rin ako sa FS na although an yung nakalagay, ay yung nakalagay, sa choices, walang consonant nagsisimula, puro vowel. Sa FS. Or maybe baliktad, an yung nakalagay, tapos puro vowel naman yung Okay? Nagigets? Ayun yung mahirap sa kanila, Medyo may kanya-kanyang katangian. Kaya sabi ko sa inyo, know your enemy. You must think like the examiner. Ayun yung magaling. I don't know if nakwento na ni Sir Cha. Alam ko nakwento sa inyo. Si natin? Si Sir De Leon. Yan, si De Leon, si Brent Collins, yung taga-ESCAS yun. Sabi ni Sir, grabe daw mag-English yun. Kaya kahit hindi, alam naman natin, medyo maloko si Sir. Kasama ni Sir Jude. Ayun, pumasa. Magaling daw sa English Di ba? Malaking bagay ang English. Maniwala kayo sa akin. Nagigets? Next tayo. Each installation is different. And ito rin yung sinabi ko sa inyong reason kung bakit hindi pwedeng pare-pareho kayo ng security measure na ilalagay. Kahit pareho pa ng nature of business. Parehong bangko, parehong siumayan, parehong airport, kahit anong business, hindi pwedeng pare-pareho. Okay? Kasi magkakaiba yan ng size, ng number of tao, gaano ba kasikat yan, yung kinikita. Madami tayong factors na kailangan i-consider kapag maglalapat tayo ng security measures. Okay? Next. Yan. Tandaan natin yung spelling threat. Kasi tayo na, pag sa Facebook, nag-i-story pa, Ang angas. Ganda ng tunog, sabay yung spelling, sablay. Pag threat, hindi ito yung lilibre, Threat yon without H. Pag threat, ito yung banta. Positive inimical acts.
An indication, impending danger or harm, a threat. O, di ba, isa SWOT. O, hindi ko na masyadong i-expound to. Alam ko naman, alam nyo na yung threat. Okay? Yung mga another tip lang. O para sa may mga jowa, another tip. Pag gumamit kayo ng ordinal number, ano yung ibig sabihin ng ordinal number? First, second, third, fourth. Huwag na kayong gagamit ng months. Ano yun? Happy 11th months? Hindi pwede. Ordinal number yun eh. Ano yung first places? May ganun ba? First place. First mansary. Hindi first month. Second month. Third month. Kasi pang ilan? Chronological order. Huwag kayong first months. Ang ina tanga. Second months. Second months of love. O, yun. Kasi madami ko nakikita. Puro cream nakikita akong ganun. May nagsabi lang sa akin, pre, tingnan mo to. Cream to, no? Grabe ka naman. Pagtingin ko, estudyante ko yan, ha? Di ba? Mga ano lang yun. Although, pangbading lang naman yung mga grammar Nazi, sabi nga ni Sir Tia, eh. Di ba? Pero ano lang, parang dagdag ano lang, maging ano lang ba tayo, conscious. Paggamit ng nang at nang. Mga, tsaka ko naturo sa inyo, kinalaman sa inaaral natin yun. Dalawa yung nang, di ba? NG tsaka NANG. Oh. Anyway, tsaka na yun. Binigyan ko lang kayo ng tip kasi alam ko, mahilig tayo mag-story ng ganun eh. Baka alam nyo na rin, share ko lang. O hazard tayo ngayon. Hazard tsaka risk. Anong pinagkaiba ng dalawa? Pag sinabi nating hazard, it is the chance of being injured or harmed. Yung mga bagay na pwedeng mag-cause daw ng injure or harm. Or yung mga passive inimical acts. O pag threat kasi actively. Okay, delikado, may gagawin talaga yan. That is threat. O pag passive naman, kailangan meron tayong exposure and then papasok si risk. Yung mga passive, for example, basang tiles. Hazard hindi, hazard. Kasi pwedeng may madulas. Kaso, passive siya. Okay? Passive. Pag sinabi kasing active, actively. May nagtatry siyang mag-cause ng harm. Dito, passive. Wala naman siyang ginagawa. O ano naman pinagkaiba ng hazard tsaka risk? Kasi ako, lately ko lang din naintindihan eh. Tandaan nyo na lang, kapag risk, ganito formula yan. Kailangan, kita ba? Hazard plus exposure. Yan. Hazard plus exposure equal risk. For example, ang pating hazard. O ito. Hazard. Ito pala. Yan. Hazard. Pating. Bakit? It could cause what? Injury sa'yo or harm. Pero hindi ka magkakaroon ng risk kung hindi ka lalangoy sa may pating. O for example, yung sugal. Alam natin na pwede tayong mawalan ng pera sa sugal. So, hazard. Kaya lang, hindi ka naman mawawalan ng pera sa sugal kung hindi ka magsusugal. So that is, ayun yung tinatawag nating risk. Di ba? Kaya nga, high risk, high reward. High risk, high blood pag natalo. May kilala akong binabato cellphone nung natalo sa natalo sa sugal. Good mood, nanalo sa sugal. Nagmamap ng kampo. Maya-maya, nagbabato na ng cellphone. Sino kaya yun? Tingnan nyo na lang kaklase nyo. Sino yung malaking ngiti? Okay, nagigets yung pinagkaiba ng hazard tsaka risk. Okay, for example, yung basang tiles. Hazard yan. Pwede kang madulas dyan. Kaya lang, hindi ka naman madudulas dyan. Hindi magkakaroon of risk ng falling or ng, ano bang English ng dulas? Sleeping doon sa batas na yon, sa basang tiles na yun, kung hindi ka maglalakad doon. Okay, nagigets? O, yun ang pinagkaiba ni hazard at risk. Yung hazard ay yun yung bagay. Okay, yung chance na pwede kang ma-injury. Kaya lang, kailangan pa ng exposure para magkaroon ng risk. Kasi yung mga bagay na hazard na yan, hindi yan makakapagdulot sa inyo ng harm or injury if hindi ka magkakaroon ng exposure. Okay? O, next. Ano naman yung security hazard ngayon? O, alam na natin kung anong meaning ng security. Alam na rin natin kung anong meaning ng hazard. So when we say security hazard, it is an act or condition which results in a situation to conducive saan daw? Breach of protection. Protection system. Okay? And the subsequent loss or compromise or damage to personal property or facilities. O, alam natin kung ano yung security, di ba? Protection. O pag sinabing hazard, yung mga bagay na pwedeng mag-compromise ng ating protection. Breach of protection. Familiar naman sa word na breach? O additional breach. Parang sa breach of contract. Di ba? Parang pagbasag, pagsuway. Okay? Ano bang, mas magandang term na synonym na sabihin. Anyway, pag sinabing breach kasi parang hindi pagsunod. Or breach parang nasira. Okay, nasira, pagsira.
hindi pagsunod. Mas bagay dito yung pagsira. Kasi protection yung pinag-usapan. Breach of protection. Na na compromise. Na bulilyaso. Okay? O, next. O, there are two types of hazards. O, alam na natin agad to. Siyempre, ito, kaya nyo itong gamitan ng rational thinking ninyo. Nakita nyo, dalawa daw yung hazard. O, kinds of hazard. Meron tayong man-made hazards. O, automatically, magkakaroon tayo ng natural. Ay, daming Yan, may natural hazards. O, pag-usapan muna natin yung man-made. So, man-made, these are acts or conditions affecting the safe operation. Sino nagkakos? O, alam naman natin yung hazard eh. Pag sinabing man-made hazard, sinong may gawa? Yan, tayo. Caused by human action. It's either accidental or intentional. Ha? Pwede ba magkaroon ng accidental hazard? Yes, pwede. For example, nakalimutan mo mag-lock. Yan, pwede hazard yan. Security hazard. Okay, nagigets? O, pag intentional naman, ayan talaga hazard caused by tao. Talagang tinatry niyang pumasok. Okay, o ito yung type ng mga intentional hazard natin. Sabotage, espionage, pilferage, theft. Okay, pag sinabi naman nating accidental hazard, ito yung mga hazard, mga accidental acts na hindi natin sinasadya. Yan, nakalimutan natin mag-lock, naiwan natin bukas yung bintana. Okay? Nagigets ba? Or next tayo. O natural hazards. O, ano naman pag sinabi nating natural hazards? Siyempre, these are the hazards caused by natural phenomena. Force majeure. Sinong pamilya? Sinong dito? Pamilya sa word na force majeure. Puta, naging viral yan. Sinabi ni ni Senator Robin. Si Robin ba nagsabi nito? Force majeure. Ibig sabihin, act of God. O, sa CDI, sa Arson. Tatandaan pa, meron tayong providentiary, di ba? Yung mga acts of God daw, kidlat. O, dito meron din. Ano yon? Flood, lighting, storms, volcanic eruptions. O, sabi ko nga sa'yo, A to Z. Meron lahat ng Pilipinas na kalamidad, calamity. Kompleto tayo. Nagigets? Next. Yan. Factors that bring... mali. Ano to? Na-move ko lang. Buti lang nakita ko. Ay, ma-move. Ay, ma-move. Anyway, mo na. Anyway, pag sinabi nating risk, ano yung risk? Situation involving exposure to danger or yung hazard. Kasi anong formula natin? Hazard plus exposure. Ay, sorry, naintindihan ba yung sulat ko? Sulat ako ng sulat, nakaraan pa eh. Equals, naman, no? Naintindihan naman? Equals risk. Pagkain ng kanta ni Bruno Mars, no? Risk it all for you. Kasi yung mga babae, hazard yan. Masasaktan lang kayo dyan. Kaya lang, kung di kayo magre-risk dun sa tao, di naman kayo masasaktan kung di ka di ba? Kaya risk yung tawag. Willing ka bang i-risk lahat? Sana all. Ito yung sugal daw. Sugal, no? Di ba sabi nila, sugal? Ang sarap sumugal sa taong ipapanalo ka rin. Tangina, magkano ba taya niyan? Yun yung sugal na naman. Vulnerability. What do we mean by vulnerability? Vulnerability. It is the inability to withstand the effects of a hostile environment. When we say vulnerability, the inability to withstand. Ano ba pag sinabi ng withstand? To endure. Para madali nyo magets, for example, vulnerability ng isang lugar sa earthquake o ng building. Gaano siya ka-vulnerable? Gaano ba niya katagal kayang i-withstand? Okay, vulnerability sa lindol. Kapag lumindol, gaano katagal? Gaano kalakas yung lindol na kaya niyang i-withstand? O, in this case kasi, negative side, yung vulnerability. The inability, yung tinitingnan natin. For example, itong kampo, walang lock. Butang ina. Ano to? Vulnerable. Vulnerable saan? Sa magnanakaw. Di walang capability yung kampong walang capability yung kampong i-stop yung ating mga magnanakaw. Sinobi lang. Tas sa Mikola. Ayun lang natin. Defense system. Kaya nagigets yung vulnerability. Next. Dayo ng tinalo nito The salient provisions of Republic Act 5487. Ito yung dati natin. Ito yung mga provision, papaspasan natin. Si naman to, hindi naman na ganun ka need pang
aralin. Matter of reading. So, ito yung long name niya. Long title. Balik na ako sa red na mga buddy black na lang. Black or red? Red na lang. Ayan. Pag sinabi nating Republic Act 5487, ito yung an act to regulate the organization and operation of private detective, watchmen, or security guard agencies. Ito yung long title. Tandaan nyo meron din tayong short and ayun yung tinatawag na Private Security Agency Law. Next. Yan, Zayu. Ay, hindi. Tama lang. Let us talk about the definition of terms. First one is yung company guard force. Malilito kayo ngayon dito kasi meron tayong mga security guard from private security agencies. Tama? Ito anong pinagkaiba ng dalawa? When we say company guard force, ang nagre-recruit talaga na dito is yung company itself. Okay? For example, sa company guard force, si SM, merong company guard force yan. Directly, ang nag-hire is si SM mismo. Meron kasi tayo mga private security agencies na naman, kunwari, Black Hand, ayun yung madalas ko makita Black Hand, the security agency. Ngayon, different business sila. For example, ako, may business. Let's say, Uncle 11. Kunwari, ayun, convenience store, Uncle 11. Okay? Kunwari, ayun yung business ko. Ngayon, kailangan ko ng guard. Pag kailangan ko ng guard, kukuha ako ng security guard saan? Sa private security agencies. Mag-hire ako. Ayun yung tinatawag nating risk transfer. Okay, nagigets? Pag company guard force, sino nag-hire? Si company itself. Later on, makikita nyo advantages and disadvantages nito. Okay? Next, government guard unit. So, basically, guard din sila, but sa government nagtatrabaho. Anong pinakang iniingatan nila ngayon? Siyempre, government facilities, government establishments. So na tayo? Yan. Securing the office or compound and or extension of such government entity. Okay, next. Yan. Sino daw? Who may organize and maintain PSA and PDA? Ano yung PDA natin? Hindi PDA na public display of affection Private Detection Agency. Detective. Detection. Ano yung PSA? Private Security Agency. Okay, meron tayong batas na nagsasabing sino lang ang pwedeng mag-organize or mag-own? Si Filipino citizen only. 100%. Okay? A Filipino citizen or corporation, association, partnership, 100% of which is owned and controlled by Filipino. Bawal yung foreign. Filipino lang. Okay? Kasi malay natin yung ginagawa niya palang ginagawa niya palang mga security guard, gagawin niya ring private army. So we don't know. Mas okay ng safe. Again, sino lang ang pwedeng gumawa ng PSA, ng private security agency and private detective agency? Filipino only, 100%. Kaya lang ang masama, hindi to natutupad. Ano nangyari? Nakapangalan yung agency sa Pinoy, pero ang may-ari talaga hindi Pinoy. Iba talaga yung kumikita. Pang-front lang yung Pinoy. Next. Limitations and prohibitions on a security agency. Makinig. No agency operating in other cities and first-class municipalities may employ more than 500 security guards. Cities. Tayo, Antipolo City, ilang security guard lang maximum na pwedeng i-employ? Kada isang security agency, isa. Kada isang security agency, 500. For example, yung Black Hand Security Agency, 500 lang yung pwede nilang i-deploy dito. Later on, makikita nyo kung ilan yung maximum na pwedeng security guard sa isang agency. 1,000 lang. Ano naman yung tinatawag nating first-class municipalities? Inaral din niyo ito sa CA. Di ba? Yung mga magli-lead, magiging head ng ating mga magiging warden ng bawat municipal natin, nakadepende rin sa anong class sila. Okay? Usually naman itong mga nakaklasify yung ating municipalities based sa kanilang kita and population. Ayun yung pagklasify. Basta kapag first class or yung class A natin or city,
Okay? They may not. Okay? Nasaan na ba ako? They may not employ more than 500 security guards. Huwag niyong puputulin dito, baka may employee lang ha. No agency operating ha. No. Dito nagsimula sa no. So, hindi rin sila pwedeng mag-employ more than 500. Yan ang problem. Sa English natin, baka makita nyo to. Baka takpan nyo to. May employ 500. Hindi pwedeng ganyan kayo mag-notes ha. Ang sabi, no agency daw or operating in cities and first-class municipalities may employ. Ito, kasalanan ko to dati. Ito yung reason kung ba't ako, kinorek na siya. Ginagawa ko, china-chani ko yung sentence. Pinuputol-putol ko. Ito, kagaya nito. Pag pinutol nyo to dito, ito lang binasa nyo, may employ. Ito, ibig sabihin, pwedeng mag-employ. Meaning 500 to 1,000 mahigit or whatsoever. Okay, so please, basahin nyo ng buo. Ayun, dagdag ko na lang din. Ganito ang ginagawa ko pag nagbabasa. Babasahin ko ng isang mabilis para makuha ko yung context, tsaka babasahin ng mabagal. Kasi pag binasa nyo ng mabagal yung mga question, minsan, lalong din yung magigets. Ewan ko, nararanasan nyo? O kailangan basahin nyo muna isang mabilis. Makukuha nyo yung context kasi pag mabilis. Pag binasa nyo ng mabagal kasi, pa isa-isa, minsan nawawala eh. Mas lalong hindi nyo maintindihan. Okay? Next. No agency operating in municipalities other than first class daw may employ more than 200. Okay? Hindi na daw siya pwedeng sumobra ng 200. Yung class B pababa natin or second class whatsoever. Nakukuha ba? Next. No person, corporation, or partnership or association may organize more than one agency in any one city or municipality. Basically, sinasabi lang, kung may security agency ka na dito, hindi ka na pwedeng gumawa pa ng isa. Kung halimbawa ako, may security agency ako dito. Halimbawa, ang pangalan ay Cardona Security Agency. Hindi na ako pwedeng gumawa pa ulit ng another security agency ko sa same city or same municipality. Huwag masyadong ganid. Tsaka siguro for threat din. Baka kasi sobrang security agency dito, ang dami na gawing private army. Ayun din yung iniiwasan. I don't know but ayun kasi yung sinasabi ng provision ng batas. Nakukuha? Ito yung mga sinasabi kong ang pangit ipaliwanag. Kasi walang paliwanag eh. Sinabi ng batas, bawal to. Di bawal yun. Di ba? Kagaya nito, no person corporation daw, more than one agency. Ayun yung sinabi ng batas. I don't know what is the reason. Walang rationale naman. I cannot interpret kasi that is my opinion. But I don't know what does the law says. Okay? Nagigets ba? No agency daw shall offer, render, or accept services to gambling dens or other illegal enterprises. Yung mga security agency natin, if you have the knowledge na yung ginagawa ng isang enterprise, business enterprise is negative, is illegal, hindi mo dapat tanggapin yung offer kahit gaano pa kalaki yan. For example, clandestine laboratory, gawaan ng shabu. Kailangan ng protection ngayon. Ngayon, nag-offer sa inyo, buddy, may gawaan kasi ko ng shabu eh. Kaklase naman kita nung college. Pwede bang security agency mo na lang kuhain ko? Bantayan mo. Baka kasi matus ako eh. O sige, magkano? Bawal yun So, hindi pwede. Baka ma-revoke yung yung LTO, kung tawagin natin, license to operate. Nakukuha? Sabi-sabi ewan ko yung dito daw yung may dragon. Nasabi ko na ito sa inyo, may dragon dito, Ewan ko kung totoo, Nagbubuga na ba ito? Hindi po yung binubuga, next. Flame of Reka yung boss, 8 balik. Kaya dragon pala. Next, limitation and prohibitions on a security agency. So the extent of security service being provided by any security agency shall not go beyond the whole compound or property of the person or establishment requesting the security service except when they escort big amount of cash. As a general rule, for example, ako, business establishment. May business ako dito. Yung kanina Uncle 11. Okay? Yung magiging, tas i-hire ko kayo. O, for example, sino bang pwede? Si Lucky, may security agency. Kunwari, Lucky Service. O Lucky Security, LSS, Lucky Security Services. O LSS, kunwari. I-hire ko siya. Lahat ng babantay niya lang is ito lang, yung establishment lang na to. Hindi pwedeng lumabas. Hindi pwedeng mag-extend beyond the compound or property. Except otherwise,
they escort big amount of cash. Pero ito kailangan mayroong tinatawag na special na DDO. Duty Detail Order. Dito kasi sa DDO, dito makikita yung mga trabaho mo, duties and responsibilities mo, and yung area of responsibility. As a general rule, dito mo makikita lahat. Okay? And hindi ka pwedeng lumabas. Except, pag may ganito, mag-escort ka ng big amount of cash. Usually naman to sa mga bangko. Kasi yung baril nila, kaya hindi nila pwedeng ilabas ng bangko. Kailangan sa loob lang. Doon lang kasi yung area of responsibility nila. Kaya lang kasi may ginagawang ganito, di ba, nag-escort tayo ng big amount of cash. Hindi pwedeng ba, lang, hayaan lang natin. Okay? Next tayo. License to operate or yung LTO. Pag sinabi nating LTO dito, hindi tayo yung 4136 na yung law enforcement agency. When we say LTO, license to operate. Okay? Do not be confused. Sino nag-i-issue ngayon ng LTO? And para kanino to? Ito para sa mga, it's either sa natural person, pero usually ito juridical, sa mga business. Okay? Ang nag-i-issue is si Chief PNP. Kaya lang may kaduktong or duly authorized representative. Kasi para ang hirap naman kung si President, si Chief PNP mismo yung nag-ano, no? Siyempre, delegate lang yan. May representative, authorized representative. Pero ang may power to issue ng license to operate is sino? Si Chief PNP. Okay? Or, siyempre, ang nagbibigay na yan is yung duly authorized representative niya. Anong ginagawa? It certifies what? Certifying and authorizing a person to engage in employing and deploying security guards, K9 teams, protection agents, private detectives, and other licensed specialized security personnel. Basically, pag sinabi nating license to operate, ito yung lisensya mo sa iyong business na mag-operate ng security agency or detective agency. Ito yung sa 5487. Meron yan naman tayo dito sa 11917. In-amend lang naman, pagbungguin nyo na lang. Still, ang may issuing power pa rin, si Chief PNP. And syempre, ang gumagawa na niya, ito yung sinasabing duly authorized representative niya. Galing saan yan? PNP SOSYA. Okay? Then binago lang, certifying and authorizing a juridical. Alam na natin to pag sinabi natin yung juridical. Ano ba pag sinabing juridical? Kasi dalawa yan, mayroong natural person tsaka juridical person. Madalas to yung mga entity. For example, SCAS. Yung mga ginagamit na agad ni Sir, SCAS. O, kampo, yung mga mga juridical na lugar. Parang usually to business. Okay, nagigets? Pag natural person kasi yan, natural person. Isang tao talaga, individual. Ito kasi, samahan. Okay? Kayo na lang magmunggo. Same lang din naman. License to operate, ini-issue para saan? Bigyan kayo ng pribilehiyo. Okay? License is just a mere privilege. Tandaan nyo na, license is just a mere privilege. Pribilehiyo lang yan, hindi yung right. Kaya yan, driving license nyo. Privilege lang yan. Kaya pag kinuha sa inyo yung license nyo, di ba? Wala na kayong karapatan. Hindi naman rights yan, hindi lahat pwedeng mag-drive. Alam natin yan, may qualification. Kaya privilege siya kung tawagin. Same lang din dito. Number of security personnel to be maintained to secure LTO. So, in order to secure LTO, ano again yung LTO? Do not be confused, license to operate. Kailangan may minimum number. Hindi pwedeng maisipan mo lang, kayo magtotropa, magtayo ng security agency, magtatayo kayo. Hindi pwede. Kailangan may number. Okay? Number of security personnel and cash. Yun yung mahalaga. Pera. May capital dapat kayo. Okay? So, kailangan may minimum of 200. And maximum of what? 1,000. 200 to 1,000 lang. O ngayon ang tanong, sir, pwede bang mag-199? Pwede. Pag meron ka ng ganito, let's say for example, 200 yung mga guards mo nung nag-apply ka, na-issuean ka ng lisensya, ngayon may nag-resign. Yung baba mo magpasweldo, resign na ako. Yan, 199. Mababawian ba agad kayo ng LTO? Ng license to operate? No, hindi naman. Okay? Hanggang ma-expire yung LTO mo, pwede mong gawin. O kaya lang, pag bumaba na siya ng 100, makikita nyo naman mamaya, kailangan maghanap ka ng bago mong guard kasi mare-revoke yung license mo. Makakansela. Later on, andun yung mapag-aaralan natin. O ano naman yung company guard force and private detective agency. O ito para sa private security ha. Pag private security ilan? Remember, minimum of 200. O ito, take note lang din dito.
Meron tayong grammar issue sa grammar. Lalo na sa age, sa natin, juvenile delinquency, tsaka sa CLJ. Pag sinabing less than 18, ilan yung less than 18? 18 pa baba ba? Hindi, 17 pa baba. Less than 18. Pakinggan nyo yung grammar. Less than 18. 17 pa baba, yun. Pag sinabi namang below 18, ilan yon? Hindi, 17 pa baba pa rin. 18 and below. Ayun ang 18, kasama 18 pa baba. Pero pag sinabing below 18, sa ibaba, below 18, pakinggan nyo, below 18. Isasama ba natin yung 18? No. Below 18 daw meaning 17 pa baba. Pag 18 and below, ayan, kasama. Be mindful kasi sa batas medyo conflict, no? Ayun yung mahirap. Nadali rin kasi ako niyan, kaya natandaan ko. Diba? 18 and below, 15 and below, yung pala kasama pa yung 15. Pag below 15, ayan, di nakasama si 15. Below na daw Simula ka na sa ibaba. Nagigets? Be mindful lang din sa ganun na. Mga lang yon, minor na na paalala kasi baka madaanan. Okay? Next. For company guard force naman, mas mababa yung requirements. Okay? Company guard force, minimum of 30 and maximum of 1,000. Yung maximum natin, ganun pa rin, 1,000 pa rin. Pero yung minimum niya, ito na lang, 30. Bakit? For example, maliit lang naman yung company mo. Or let's say business establishment. Isang SM, for example, lumaki yung uncle dyan ko. Naging Uncle Cardo. Uncle Cardo na, malaki na siya. From convenience store, naging mall na rin. Naging UC, Uncle Cardo. Okay? Ngayon, mag-hire ako, ayoko mag-hire ng private security. May mga may special needs kasi yung yung business ko, kailangan magawa ko ng company guard force. Para makapag-secure ka ng company guard force, 30 lang. Hindi pwede kailangan 200 din, tapos yung establishment mo, ang liit. Tangina lugi. Mas marami pa yung mas marami pa yung guard kaysa sa customer. Ayun yung inaano dati dito, yung nire-recognize ng batas o yung rational ng batas. Kaya hindi nila tinaasan to kagaya dito sa private security. Kasi dito, ayun na mismo yung service mo. Yung business mo, ito na mismo, private security agency, to provide security services. Kaya kailangan marami. Kaya hindi pwedeng natripan mo lang, kayo magtotropa, mag-security guard kayo, gawa kang agency. Diba? Okay, next. Pag company guard force, 30 lang. Maximum 1,000 pa rin. Tsaka tong detective. Bakit naman yung detective? Detective services naman yan. Bakit hindi 200 ang minimum? Madaano lang naman kasi very seldom na may mag-hire lang ng ganito. Yung mga detective, private detective natin. Mga babae lang tangina. Kaya na nila yan, yung trabaho nito. Lintik niyan mga mag-investigate. Diba? Nagigets? Requirement tandaan, pag security agency, 200 to 1,000. Okay? Kasi minimum of 200. I believe, alam naman na yung difference ng minimum and maximum. Ano naman yung kapag company guard force natin, tsaka yung private detective agency, yung PDA, 30 to 1,000. Madaling lang tandaan. Yung 1,000, kahit di nyo nakabisaduhin yung minimum na lang. Kasi pareho naman ng 1,000 technique ko pa ulit. For example, ito yung technique. Pag ito yung ginagawa ko, pag may numbers naman na included. For example, 3 yung number. Ang kinukuha ko yung gitna. For example, sa thumb, may classification tayo sa thumb, di ba? Yung big, small, mga ganon. Sa number of ridge count. Sa FS, natatandaan? Yun. Gagawin ko doon, kukuhain ko yung gitna, kukuhain ko yung medium. Kasi pag bumaba sa count ng medium, automatic na yun, small. Pag sumobra sa count sa maximum na medium, for example lang 1 to 17. Tapos 17 to 21. Tapos 22 and above. Ito small, ito medium, ito large. Kakabisaduhin ko ito lang, 17 to 21. Pag bumaba ng 17, matic small. Pag tumaas ng 21, matic large. Mas madali na magkabisado. Ganito rin yung ginawa ko dun sa natin. Yung sa normal lens. Di ba? 45 to 90 yung area coverage. Tapos 35 to 70 yung focal length natin. Yung ginagawa ko. Kapag bumaba ng 45, masyadong maliit, telephoto. Masyado nang maliit. Nag-reduce yung size, yung area coverage, yung subject malaki. Let's say, lumawak naman, naging 91 pataas. Wide angle na yon. Kinukuha ko lang yung gitna. Technique ko lang naman yon. Kayo, kung gusto niyo i-adapt. Pero mas madali. Promise. Pag 180, ibang usapan na. Kasi fish eye naman na yon
Ganun lang yung mga technique na ginagawa ko nung nagre-review ko. Okay? Kasi tamad akong tao, maniwala kayo sa akin. Hindi ako nagpapahambol. Alam niyo nila ma'am. Tamad ako. Antukin din ako. Masipag magtutulog. Lagi akong tulog. Lagi nga akong ginigising ni Sir Che. Cardo, may naghahanap sa'yo sa labas. Ewan ko, ginaganon ba kayo ni Sir? May naghahanap sa'yo sa labas. Siyempre, maalimpungatan ka, tatayo ka. Tatawanan ka lang ni Sir. Wala mo naghahanap sa'yo eh. O, Cardo, tutulog-tulog parang anak ng Diyos Ganun lagi yon. Kasi tulog talaga ako lagi. Hindi ako nakikita ni Sir nagbabasa. Pero ako nag-active recalling. Ewan ko kung effective sa inyo. Yung active recalling na ginagawa ko, kahit wala akong ginagawa, nakatulala akong ganyan, hindi bold iniisip ko. Hindi ka basta sa ako, parang nagre-lecture ako kunwari. Iniisip ko sa sarili ko kung paano ko siya maipapaliwanag. Ayun yung maganda kasi may mga obligasyon din ako nung dati. Binigyan ko ng, wala na ata yung social, it is a responsibility nakalagay dito. Nakalagay dati niya, it is our responsibility. Nakalimutan ko eh. Basta yun yung ginawa ko. Binigyan ko ng responsibilidad sa sarili ko. Alam ko may magtatanong sa akin itong lecture. Nire-recall ko na pag kumakain. Ganyan, tulala. Tapos magugulat sila, tatanungin ko sila niyan, recall. Si Ana, ginaganon ko yun, yung girlfriend ko. Okay? Ayun yung mga technique. Pwede nyong gawin din. Basta yung ako para sa akin, napakalaking tulong sa akin nung nagtuturo habang nagre-review. Try nyo. Kasi kaya lang ang hirap pag lahat kayo nagturo, Pwede batuan kayo ng assign. Okay? For example, ito dito. Assign kayo itong topic sa ito body, aralin mo, turo mo sa akin. Ako aralin ko, tuturo ko to sa iyo. Pwede 'yon. Magandang gawain 'yon. Okay? Next, ito naman pera. Tapos na tayo sa number. Recall sa number of personnel. Recall tayo. Pag public po, tingin ng public. Private security agency. Ilan? Minimum of 200, maximum of 1,000. O kapag private detective naman, tsaka yung ating company guard force, minimum of 30, maximum pa rin ng 1,000. O pera naman, so new applicant for license to operate shall be required to obtain a minimum of capitalization or puhunan na ilan? 1,000,000. Yan. Anong reason dito? Okay? Anong reason bakit kailangan may 1,000,000 ka? Puta, minimum mo 200 na tao. Paano kung walang mag-avail ng service mo? Walang tiwala sa mga tao, hindi nag-avail ng security service mo. How about yung 200 na hinire mo? Thank you na lang. Gagi pre, sorry, hindi tayo kumita eh. Nice G, gano'n na lang ba? Hindi pwede. Kailangan, in order to fulfill yung legal obligations mo sa kanila, may 1,000,000 kang 1,000,000 puta pang inom lang. Bitin pa sa kanila yun. May 1,000,000 kang kapital. And kailangan daw may nakadeposit na ilan? 500. Yan. Bago kanila kaya ang nape-prevent nito, yung mga nagtatayo ng business, yung mga nagtitrip lang na business, hindi naman buo yung loob, na isipan lang magtayo. Para gusto kita, ayaw magpalabas ng pera, so hindi pwede. Ano pang sabi? Ito yung reason kung ba't sabi ko sa inyo, bakit kaya nasa LEA sa industrial security? Tingnan nyo, private security agency. The word private is there, di ba? Ba't kaya nandito? CDI, siguro pwede pa. Ayun, sabi ni Sir Cha. Tsaka tingnan nyo, saan sila naka-registered? Sa SEC. Depende siguro kung sino nagmay-ari, kung isang tao lang or marami. Sa SEC. Security and Exchange Commission. All private security agencies must be registered at the SEC. Take note. License, may lisensya na. License PSA or private security agency with less than 100 guards shall not be renewed after 1 year of operation. Hindi na kayo mare-renew. Masyado ng onte kapag less than 100. Ilan to? 100 pababa o 99 pababa? 99 pababa. Yes, very good. Grammar-wise, 99 pababa na to. O pag 100, pwede pa mag-renew. Mag-renew ibig sabihin may lisensya na sila. Pero pwede bang 100 lang mag-apply sila ng LTO? First time, license to operate? Bawal. Kailangan 200. Okay? PSA with cancelled or revoked license shall cease to operate and with 7 days after having been duly notified of such cease of operation, cease operation order shall what? Immediately, ibabalik lahat ng barel. Kanino? Kay PNP Firearms and Explosive Office. Again, yung mga nakanselahan or na-revoke yung lisensya, within 7 days, kailangan
ibalik nila yung barel. Dito na yon kay PNP Firearms and Explosive Office. Okay? O, tanungin mo, sir, kapag na-revoke ba yung license, titigil agad? Yes. Yan. Cancel or revoke yung license, cease agad yung operate. But binigyan pa ng period, 7 days. I-recall pa kasi yun yung mga barel. Yung mga 7 days, within 7 days, balik mo agad yan. Okay? O, next. O, ito naman yung LESP. Yung LTO kanina, binibigay natin kanino? Juridical person as stated sa ating batas. Ito namang license to exercise security profession, ang magagawa na nito, kanino ba ini-issue to? Sa security guards na natin, meaning natural person. Dito ba yung natural person. So, still, ang nag-i-issue pa rin ng permit is sino? Chief of the Philippine National Police, putangina, pinahaba, ganun din yan, Chief PNP. Sa batas kanina, Chief PNP lang, ito na ngayon, binuo, no? Chief Philippine National Police, or the ito laging dinidikit, duly authorized representative. Kasi ang pirma kay President, pero ang nagche-check kung qualified ba or hindi, malamang hindi si Chief PNP. President ba nasabi ko? Parang President ata nasabi ko. Sorry nag-slip off the tongue na ako. Anyway, again, ang pirma, okay, yung may authority na mag-issue ng license na to, si Chief PNP. Kaya lang, syempre, hindi naman pwedeng siya pa yung mag-review niyan, putang, ang daming hawak niyan. Kaya ginagawa ganito, duly authorized representative. O, parang registrar natin. Supposedly, pirma dapat ni registrar. Syempre, ang daming ginagawa ni registrar, may mga tao siya. O, yun na lang yung pumipirma. In what? As representative. Okay? Nakukuha ba? Next. O ngayon, bago ka ngayon maging security guard, may mga dadaan ka pang qualification, training, ano-ano yon. O ito muna, wag muna security guard. Operator muna or manager. O, baka magtaka kayo, bakit 25? Yung tropa ko 18 naging guard na. Ang tinutukoy dito is ito. Operator or manager ng security agency. Ito, lagi ito, Filipino citizen. Alam naman natin yan. Expressly stated sa batas. Kailangan 100% owned by Filipino. Okay? Should he or she not be less than 25 years of age? 25 yung edad. A college graduate or a commissioned officer in the inactive service or retired from the AFP or PNP. Anong reason? Bakit ito? Special mention pa sila. Commissioned officer. Kailangan tenyente pataas. Okay? Or a college graduate. Bakit? Ano ba yan? Ito kasi, ang assumption, kapag commissioned officers ka, you have the capability. Di ba may mga officer course yan? May mga security courses na yan. Along with this one. Bago sila maging officer, nag-undergo na rin sila nun. So, ang presumption ng batas, capable sila. At saka, let's say, commissioned officer ka sa AFP, yes, pwedeng hindi ka maging hindi ka college graduate. Pero sa PNP, automatic. Pero alam ko sa AFP, impossible din ata maging officer ka kapag pag ka lang, CSC, pag candidate soldier course yung kinuha mo. Tama ba? Ba 72 units, no? Pero possible makaabot ka sa sa commissioned officer. Possible din ba? Ano yun? OCC? Hindi, I mean, yung tinutukoy kasi dito, college graduate daw. So kapag hindi college, ito kasi, yung mga nasa AFP, may mga hindi college graduate. Pero ang tinutukoy is commissioned officer. Kaya gusto ko lang malaman if may mga nagiging officer ba tayo sa AFP na hindi college graduate? Possible ba? Rose from the rank, CSC? Sa OCC kasi kailangan college graduate ka, no? College graduate. Tapos yung sa APSAT, kailangan may score. Di ako familiar eh. Okay? Basta, ito naman yung sinasabi ng batas. Anyway, I'll get back to you. Aaralin ko yan. Dilista ko lang. Ang gandang question kasi nakalagay dito, requirement, college graduate ka daw dapat or commissioned officer ng PR service ng retired sa PNP. Automatically, pag PNP, college graduate ka. O baka dahil 5487 to, may INP dati. 'Di ba? May mga hindi pa gumagraduate. Anyway, re-research ko pa rin. In AFP, if
Okay, tatanong ko na lang sa ano. Ayoko. Tanong ko na lang sa mga buddy ko, baka alam. Si Bistan, baka alam. Scout Ranger yun eh. Amoy musang. De, joke lang. Joke lang, gagi. Buddy ko yun eh. Huwag sana siya mag-enroll dito, baka mapanood yun. Joke lang. Oh, next. Oh, he or she has taken daw a course or seminar or industrial security. So regardless kung college graduate ka or commission officer, still, kailangan mag-undergo ka pa rin ng course or seminar on industrial security management. And alam nyo, ito, may ganito ng course sa ICCT. Yung buddy namin dati, si buddy Ian. Wala kasi si si Ian Tadyake. Yun, ganito yung graduate nila. Ganito yung graduate. Ganito yung program nila. Kaka-graduate lang ni buddy. Sabi sa inyo, wag niyo maliitin to. Professional na trabaho to. Okay? Good moral character. Siyempre, ikaw yung magpapatakbo, hindi pwedeng ikaw mismo balasubas. Baka yung gawin mo sa mga security guard mo, gawin private army. O tayo maging maging siga sa isang lugar, O having no previous record of conviction of crime or offense involving moral turpitude. Familiar naman na kayo sa requirement na yan. Even sa pagboboard, di ba nakalagay yan? Next. All applicants for license to operate, tumalon. Hindi, ba't operate na to? Anyway, operator yung tinutukoy, pero LTO. Wait na. All applicants for license to operate shall, in addition to the requirements imposed pursuant to the Republic Act 5487, as amended in these rules and regulations, be required to attend what? Private security agency or company guard force operators and management seminar and workshop. Ayun yung sinasabi ko. Regardless naman pala, kahit college graduate ka or commissioned officers ka, retired, kailangan mo pa rin mag-undergo kayo ng mga seminar and workshop nila to make sure na you are capable, okay, of handling and managing yung security agencies natin. Ay. What is security guard? So it is any natural person. Siyempre, hindi naman pwedeng juridical person. Alam naman natin pinagkaiba eh. So security guard, any natural person who offers or renders personal service to watch or guard residential or business premises or both government and on their premises for hire and compensation. Qualification of qualification of security guard. Sorry, na pala. Nalibang lang. Qualification of security guard. Bunggo natin sa kanina sa operator and manager. Filipino citizen. Same. Correct? High school graduate. Kanina anong nakalagay? Ayan, college graduate daw. O kaya commissioned officer, retired. Okay, ito naman, physically and mentally fit. Bakit walang ganito kanina? Kasi ito, guard na. Sila na yung mismong mag-duty. Baka naman may, baka may magnanakaw, hindi pala physically fit. Hinihingal na agad. Inatake sa puso nung pinakitang nagnanakaw. Huwag nanakaw. Di ba? O kaya malabong mata. Huwag nanakaw ba yun? Nakaganong-ganon, Lalong hindi pwedeng, hindi pwedeng yung mga may kapansanan. I don't know if nag-hire sila, pero ang nakalagay kasi is physically. Hindi pwedeng may incapacitation o mentally fit. O hindi rin pwedeng neurotic. Putang ina, baka may nakitang naglalakad sa dilim, binarel. Customer pala. Sorry boy, nagulat ako. Tayo ka na diyan. Butas shotgun pa yung ginamit. Malas, ayan, at least 18 years of age. Ayan, kanina 25 years pero walang sinabing maximum. Kasi owner ka naman, operator ka, manager. Ito, guard ka. Kailangan 18. Alam naman natin, pag 17. Pwede ba magtrabaho mga 17 years old pababa? As a general rule, no. Pero yan, napag-aralan na ba yung juvenile delinquency? Nakapasok naman yun doon. Sino nagturo? Si Sir Alejo nyo? Si Ma'am Kai. Hindi nagturo si Sir Alejo ngayon, ma'am? Magrarasyo siya, ma'am. Hindi ba, ma'am? Next season. Ayun. Tayo na, grabe mag-aaral yun si Sir Alejo nyo. Nanonood pa dokumentaryo. Ang ganda nun, ang gandang topic din ng juvenile. Makikita nyo doon. Pwede naman pala magtrabaho, kaya lang may mga requirements. And naitanong din sa amin yan. Nakalimutan ko lang yung verbatim ng question. Kasi yan Kaya ko siya natatandaan, isa sa hinulaan ko. Hindi ko kasi natandaan Basta ang tanong, as a general rule daw kasi, bawal daw magtrabaho yung bata. Except daw, may mga ganong choices. With express consent from the parents, at least 8 hours lang, mga ganon. Ay mga ganon yung tanong. Nakalimutan ko na. Ayoko malason kayo.
Okay? Dito, tingin, meron na tayong maximum age requirement, 50. Pag nag-51 na kasi, parang assumption na yan, yung masyado ng deteriorated yung physical capability. Matanda naman na eh. At least 5'4" in height. Puta, mas mataas yun. Ay, hindi. Ilan ba sa PNP ngayon? 5'2" sa lalaki, no? 5 flat sa babae. Yun, mas matangkad pa dito. Kailangan nag-undergo o nag-undergo ng pre-licensing course or its equivalent. May mga equivalent na inaano dyan, sinasabi. Yan yung mga about military din. Okay? May kailangan may pre-licensing course or its equivalent. May mga nire-recognize na equivalent sila kagaya ngayon sa mga military natin. Nakukuha ba? Am I clear? Tandaan nyo to, 18 to 50 kapag security guard. At saka ewan ko kung natatandaan nyo pa yung sa legal med, yung presumption of survival, yung kapag may dalawang naligaw, pag babae lalaki, sinong i-assume na buhay? Yung lalaki, di ba? Agad. O pag parehong lalaki, depende sa edad. Pag nakalimutan ko na eh. Kung anong age, less than 18 or less than 50, 18 to 50, mga ganon. Ngayon, matandaan nyo lang din, pwede nyo i-relate dito. Ayun kasi yung natural naman kasi ng tao. Hindi to hindi siya discrimination. Natural din naman kasi na ng tao yan. Na kapag tumatanda ka, nagiging magapok, yung muscle mass bumababa, yung utak nagiging cloudy, naging clouded na yung utak, pandinig, di ba? Lumalabo yung mata. Puta ba kanina nakawan na, nakaganon pa rin. Tsaka iba na yung pangangailangan ng natin, mga seniors. Okay? So medyo mababa yung nila, age of retirement. Hindi kagaya sa PNP natin. Hanggang ilan sa PNP? 50? 6 ba? 57? Ay, kayo na bahala. Baka malasong ko kayo. Verify nyo na lang. Hindi ko na trabaho yun. Wala. Ay. Madami pa pala. Tapusin na lang natin to. Okay lang? Sige, sige. Ngayon, qualification of a security officer. Ano naman si security officer? Ito yung mga SO. Di ba may guard tayong nakatuck in, merong nakatuck out. Ayun yung parang sa PNP lang. Bush coat na ang tawag kapag parang sama ng tingin nyo kay kay Sernat Tangina nagyes ang puta. Imbis dismiss. Hindi, mabilis na lang to. Requirement lang naman. Hindi ko nadadamihan yung paliwanag. Qualification ng security officer. Ano ba yung officer? Sila yung ating mga, kumbaga parang commissioned officer sa guard. Yun nandito na yung yung rank. May rank na yun. Okay? So kailangan daw holder of baccalaureate degree. Kanina kasi sa security guard, wala. High school graduate. Physically and mentally fit kasi magjo-duty pa rin sila. Okay? Meron din mga dyan, yung mga post in charge kung tawagin natin. Security in charge. Meron naman, so he or she must graduated from a security officer training course or its equivalent. Kailangan naman dito, automatically magkakaganyan sila in order to secure yung LESP or equivalent. Ito na lang yung pagpukusan natin. Ano ba yung equivalent niyan? Aralin natin. Ano naman si security consultant? Ito yung ginagawa ni Sir Corpus. Ano yung security consultant? Sila yung nag-evaluate, nagkakandak ng security survey. Okay? So kailangan daw Filipino citizen, physically and mentally fit. Yun, naghalo na. Holders of master's degree. Tingnan natin kung merong ayun. Criminology, public ad, MNSA, Industrial Security and Administration or Law. Meron pang another requirement. Kailangan may at least 10 years of experience. Saan? Operation and management of security business. Kasi bakit? Kailangan may experience and knowledge ka. Ikaw magiging security consultant. Kukonsulta sa yung tao kung okay ba yung security measures nila. Anong isasagot mo kung ikaw mismo wala kang experience? Siguro, baka nga, bawal yung ganon, di ba? Magkakanda ka ng security survey eh. Titingnan mo ano yung strength and weaknesses nung lugar. Kulang ba sa security lighting? Kulang ba sa lock? Okay? So that would be all muna para sa ating discussion ngayon. Bukas tapos tayo. Pati yung sa sa character formation natin. Okay? So see you tomorrow. Agahan ko ulit. Ngayon tumayo sa mga kasi sakit